Okay, hi Kablabs! So, interesting ang topic natin today dahil sa wakas, isi-share ko na sa inyo yung mga procedure na pinagdaanan ng aking mag-ama. So, petition. Paano ko ba na-petition ng aking family dito sa UK? So, first of all, ang aking visa po dito ay Tier 2 or mas kilala sa tawag na skilled worker. Under po ako ng healthcare worker. So, bilang caregiver, ang tawag po dito sa amin ay mga carer. So, unang-unang mga kabilabs na i-consider natin kapag kukunin na natin ang family natin is ang may advice ko lang sa inyo mga kabilabs, think twice, think 100 times bago po kayo gumawa ng isang bagay. Kung sa tingin ninyo kaya na ng budget ninyo, go. Kung sa tingin ninyo nag-aalangan kayo kasi wala pang budget, hindi pa stable, hindi pa kayo settled, is might as well, huwag nyo munang kuhanin ng family ninyo. Kasi nakatik ba yung yes doon sa ating COS? So, ang meaning po ng COS ay Certificate of Sponsorship. So, yun yung pinaka-importante para magkaroon na ng go signal na iniimbitahan na tayo ng employer dito sa UK. So, syempre, given na doon na meron na tayong IELTS kasi nandito na tayo. So, another topic po yon at na-discuss na rin po natin yon, yung step-by-step procedure na pinagdaanan ko papunta po dito sa UK. So, mabalik po tayo sa ating topic. Yung COS, dapat lagi natin i-check kung nakatik ba yung yes. Kasi ibig sabihin po nun, no need na tayong mag-comply or magbigay ng bank statement sa bangko. So, ang ibig po sabihin ng nakatik or naka-check yung yes sa COS natin is hindi na tayo hihingan ng bank statement sa pagkuha ng visa ng family natin. So, thanks God kasi very smooth po yung pinagdaanan ng aking mag-ama mga kabilabs. And in this video, sana tapusin po ninyo dahil marami po kayong matutunan. And disclaimer lang po, yung isi-share ko po sa inyo is based po sa personal experience na ako po ay married at may isa po kaming anak na ang edad po ay 16 years old. So, honestly mga kabilabs, isa to sa nagustuhan ko po dito sa UK. Ano pala, I realize nung pagdating ko dito, as long as may pera ka, pwede mo nang makuha ang family mo agad-agad. So, yun yung na-realize namin ni Sis Eileen, mga kabilabs, na yung iba pala na mga pumupunta dito, mga nurses, mga carer, na tulad namin, kasabay na nila yung family nila. So, possible po pala yun. Pero, syempre, lagi natin i-consider kung meron ba tayong pera. Kasi kakambal lagi yan is meron ba tayong budget. So, marami tayong matututunan mga kabilabs. So, I hope tapusin nyo po itong video. So, first of all, kung kukunin na natin ang ating family, kukuha na po tayo ng TB test. Kukuha na po tayo ng TB test sa IOM, Manila Health Center. So, wala pong ibang center na pwedeng pagkuhanan ng TB test or mas kilala sa tawag na X-ray. Isa yun sa napaka-importante na kailangan natin i-comply pag tayo ay pupunta na dito sa UK. Yung makita nila na ikaw ay walang sakit sa baga. Yun. Kasi 'di ba ang Pilipinas kasi prone kasi tayo sa TB. So, 'di ba nakakahawa 'yun. Kaya isa 'yun sa mandatory na kinakandak bago pumunta dito sa UK. Pinagdaanan ko rin po 'yan sa Israel. So, sa mga bago po sa ating YouTube channel, ako po ay nanggaling sa Israel bago po ako lumipat dito sa UK. 'Yun. So, ginamit ko po 'yung experience ko doon para makapag-move in dito sa UK as a caregiver po. 'Yun. Dati po kasi ang ina-accept pa ng UK ay mga nurses. So, thanks God dahil ginamit niya ang Columbus na agency ko sa Israel para makapunta po ako dito sa UK. Ayun. Okay, bago ko po i-discuss sa inyo yung step-by-step procedure, dito muna tayo sa requirements ko bilang main applicant. Bilang ako po yung main applicant, ano ba yung mga kailangan ko bago ko sila kuhanin? So, kailangan meron akong passport, may COS ako, meron akong BRP, Biometric Residence Permit, at yung BigNet. So, ipa-flash ko na lang yung sa screen. Yung BigNet po, yun yung visa natin. Number 5, birth certificate. Syempre, given na yan. Marriage contract, and tenancy agreement.
So sabi ko sa inyo, hindi na po kailangan ng bank statement of account kapag nakatik na po yung COS natin. So number 2, sa husband. Kay husband naman, ang kailangan lang po niya is passport, NBI, IOM, birth certificate. So next naman po sa aming anak na 16 years old ay passport po niya, result ng IOM, birth certificate at consent letter. So bilang ano pa siya, underage or below 18 years old, so ilagdag ko lang po, makukuha lang po namin ang aming mga anak dito sa UK kapag sila po ay 18 years old and below. So, kailangan po ng consent letter. Itatry ko pong i-flash, pero baka blurred na rin po, pero tatry ko pa rin po. Okay. So, dumating po ako dito sa UK nung April 2 sa mga bago po sa ating YouTube channel. So, meron po tayong binabasa dito, Kabilabs, kasi kailangan accurate po yung sasabihin ko sa inyo. So, ang kauna-unahan po na pagdadaanan natin, pagkukunin na natin ang family natin is kukuha na tayo ng schedule sa IOM para sa TB test nila. So, ang ginawa ko po, nag-email po ako, ipa-flash ko na lang sa screen and nasa description box po para hindi na kayo mahirapang maghanap. Pati yung mga links, ilalagay ko na rin po dyan sa description box below. Ayan, ganyan ko kayo kamahal, mga Kabilabs. Okay, mag-i-email na po kayo sa IOM. So, yung pagkakasabi ko sa email, may pasok kasi yung anak ko, diba? Pumapasok pa siya ng 4th year high school siya. So, sabi ko sa email, I prepared na May 16 yung TB test ng aking mag-ama kasi may pasok yung anak ko, etc. So, in-explain ko rin. So, after ilang oras, nag-reply na agad sila and nagpasa sila so ipa-flash ko na rin sa screen. So, doon sa email nila, meron kang i-fill out doon ng details nyo, details ng mag-ama or ng family natin, yung mga sa passport nila, yung pangalan, at kung kailan ma-expire yung passport, at pati ang price list. So, syempre, bilang adult na, 16 years old na kasing anak ko, so 3,600 po yung ibinayad namin sa TB test per person. Then, after nun, pag naipasa na natin yung mga kailangan nila, kung na-fill out na natin, magbibigay na sila ng schedule, time schedule, at date. So, confirmation na po yun. And then, dun po sa email po nila, dapat po tayo, babasahin po natin maigi kasi nandun po yung mga requirements, mga documents na dadalhin natin sa TB test nila. At kung ano yung mga dapat suotin, kasi diba dapat proper din. And, yun, make sure lang po na wag kayong malilate. So, sa mga iba mga Kabilabs, pag may schedule na sila sa BFS, so, by the way, ang BFS po ay doon po tayo kumukuha ng visa. Parang yun ang pinaka-embassy ng papuntang UK. Visa Facilitation Services or mas kilala sa tawag na VFS Global. So, kahit saang panig kayo ng mundo, meron pong VFS. So, doon po sa VFS sa Manila, mga Kabilabs, ang ginagawa ng iba, to be honest sa inyo, isinasabay nila yung schedule nila sa VFS doon sa TB test. But in our case, mga Kabilabs, ang nangyari sa mag-ama ko, nagkaroon ng error system, kaya nung time na TB test nila, hindi nila nakuha ang result. Supposedly kasi, kapag ka nagpapa-IOM po sa Pilipinas, nakukuha na right away. Within that day, nakukuha na yung result. Pero sa pinagdaanan ng mag-ama ko, mga Kabilabs, bumalik pa sila after 1 week. Pwede yung kinabukasan bumalik, pero si Kian kasi yung anak namin may pasok. So, every Tuesday lang siya available noon. Kaya after 1 week pa nila nakuha yung result. And then, okay, so nung nakuha na nila yung result nila mga Kabilab, saka pa lang ako nagpa-book sa BFS kasi hindi mo kasi alam kung pasado ba sila. So, syempre, di naman natin alam, di ba? Kung ano yung mangyayari. So, inantay ko muna yung result bago ako nagpa-book sa BFS. Sa BFS naman mga Kabilab is sa online lang din yan pag magpapabook tayo. And ang ginawa ko lahat mga Kabilabs ay DIY. Ako lahat, pati yung nag-upload ng mga documents. So, ang ina-accept lang po, pag nag-upload po tayo ng documents sa VFS, kailangan naka-GPG siya or PDF. So, sa akin naman po, na siya. Sa amin kasi ng mag-asawa ko, ako yung mas techy. Siyempre, given na yan kasi tayo ay YouTuber, content creator tayo, kaya madali tayong maka-gets sa technology. So, lahat yan, lahat ng pinagdaanan nila, sa akin muna dumadaan. Ako yung nag-upload, ako yung nagpapa-schedule, and ang ginagawa lang ng mag-ama, laging sila lang yung a-attend. Ayun. So, nung bago sila umattend doon sa appointment nila sa VFS, naka-upload na lahat, naka-ready na lahat. So, ang gagawin lang nila doon is magpapakita lang, appearance,
in short, and biometrics. So, yun yung purpose ng BFS. Kaya sila pumupunta doon ng personal. Ang appointment po nila is noong June 6. And ang ibinayad ko po sa visa nila ay 16,000 per head. May butal pa yung mga kabilabs. Hindi ko natanda kung magkano. Basta 16,000. So, tag 16,000 sila, nasa 32K. So, sa BFS naman mga kabilabs, napaka lang naman, smooth ng pinagdaanan nila. Make sure lang po na proper din yung inyong susuotin. Kasi kung ano yung picture nyo during that day, yun na yung itatatak nila sa passport nyo doon sa tinatawag na Vignet and doon sa BRP natin. Yung pagdating nyo dito, makukuha nyo na yung biometric residence permit. So, make sure na pinaghahandaan din natin yung itsura natin during our BFS schedule. So, yun nga, nasabi ko na kanina, yung mga kailangan na requirements kapag may appointment na tayo sa BFS. Yun, yung passport, COS, BRP, yun, nabanggit ko na yung kanina. So, June 6 sila nagpa-appearance mga kabilab sa BFS. So, noong June 23, naka-receive na kami ng email na visa approved na. So, standard lang po yung kinuha ko mga kabilab. Hindi po ako nagpa-priority, hindi po ako nagbayad sa BFS. Kasi yung iba nagbabayad sila ng SMS. Ang binayaran ko lang para mga kabilabs na extra is yung courier. Kasi taga Cavite pa kami. So, ang hirap naman na kukunin pa namin yung visa sa Manila, diba? So, yun lang binayaran ko. I think 700 per head ang bayad para dun po sa delivery. So, naka-receive po kami ng email noong 23. Kinabukasan, noong June 24, nasa bahay na. Ganon kabilis. As in, ano ba yan? Grabe, napaka-smooth. Wala man lang akong na-receive na ganito ang gawin nyo. Meron pa kayong ipapasa. As in, pati nga yung, basta ewan ko lang mga kabilabs kasi bilang content creator kasi, buhay ko na yung tumambay sa YouTube. As in, hindi buo yung araw ko na hindi ako nanonood ng mga vlogs. So, syempre, kapag may pinaplano tayo, make sure na nagre-research na tayo, nililista na natin yung mga kailangan. Medyo organized tayo pagdating sa mga ganyan. So, pinaghandaan ko na yung mga ganito. Ayun. Naiiyak lang ako. Naiiyak. So, yun lang, mga kabilabs. So, thankful lang ako sa Panginoon kasi, dire-diretso ng pinagdaanan ng mag-ama. Yung parang lahat na lang binibigay ni Lord, lahat ng pabor, lahat ng hilingin mo sa Kanya, binibigay niya. So, hindi ko alam kung i-share ko sa inyo yung pinagdaanan ng mag-ama. Kasi, to be honest, hindi talaga dito sa UK yung punta namin. Punta nila, dapat talaga is sa sa Europe last year. Kaya, nung dumating yung mag-ama dito, makapansin nyo doon sa vlog, nakabadong-kabado ako kasi hindi ko alam kung makakapasa sila sa immigration kasi na-hold sila. Merong red tag yung passport na mag-ama, kaya kabado rin ako kung matutuloy sila. Pero thanks God kasi bilang dependent ko kasi sila, under ko sila, kaya dire-diretso lang din sila sa immigration sa atin sa Pilipinas. Hindi ko alam kung ngayon ko i-discuss yan, siguro sa ibang topic na lang. Storytelling na lang nung pinagdaanan, yung ba't sila na-hold, ayan. So, minsan may mga pinaplano tayo mga kabilabs na akala natin yun yung mga kabuti sa atin pero nire-redirect tayo ng Panginoon. Kaya, di ba na-hold sila noon? Hindi nyo lang alam mga kabilabs, sobrang lubog ako. Nung last year lang yun, mga kabilabs, lubog na lubog ako. Down na down. Kasi, kumbaga, naglabas na kami ng ng pera para lang matuloy. Kasi hindi din naman biro yung pagkuha ng Schengen visa. So, ang daming mga pinagdaanan. Kaya, lubog. As in financially, emotionally, last year, lubog. Pero, napakabuti ng Panginoon kasi after nung nangyari yun, dire-diretso na. Dire-diretso na. So, ito pala yung will ni Lord. Hindi sa Europe, hindi sa France. Sa France sana yung plano namin na magsama-sama, for good. June 23, visa approved na sila. And, si Kian kasi, gusto niyang tapusin yung 4th year high school niya. Gusto niyang umattend sa graduation niya. So, inantay ko muna yung graduation ng bata ng first week of July. So, sabi niya, nag-request siya na wag muna umalis, wag muna magpabook ng ticket. Kaya umabot po sila ng July 23 nung dumating po sila dito sa UK. So, kung susumahin yung mga kabilabs, nag-apply sila ng TB test nung May 16 and June 23, okay na. Anytime pwede na silang lumipad. So, kung susumahin nyo, nahigit isang buwan lang, 1 month
and 1 week lang yung pinagdaanan nila. And pwede na silang lumipad. So, ganun lang kabilis mga kabilabs. Tumating ako ng April, May, nag-start na agad sila. So, 1 buwan pa lang ako dito, nag-aasikaso na ako ng pagpunta nila dito. So, ganun lang kabilis, mga kabilabs. Ayun, napaka-smooth ng pinagdaanan namin. Napaka-thankful and grateful ako sa biyaya ng Panginoon na patuloy niyang binibigay sa akin at sa aking family. Yun, yung ticket pala nila mga kabilabs, nag-DIY lang din ako, gaya dun sa topic natin na frequently asked questions. Yung mga katanungan ninyo doon. Kung hindi nyo pa po napanood, panoorin nyo po dito. Ang ticket ng mag-ama po ay umabot po ng 110K silang dalawa. Ang binayara lang nila after ng ticket, papunta dito. So, yung ticket na yung mga kabilabs, ako lang din na nag-book. Kasi meron kasi akong credit card. So, hindi po yung cash. Yung po yung ginamit ko na pag-avail doon sa kanilang ticket. Then, yung papunta sila dito, hinanapan ako ng IOM. Walang maibigay si husband, kaya nagbayad na lang siya ng travel tax na 3,240. So, kung susumahin nyo, lahat-lahat mga kabilabs na nagastos ng mag-ama, idagdag na natin yung NBI na 250 per head, police clearance na 200 per head. Baka magtaka kayo bakit kumuha pa sila ng police clearance. Para sa akin lang po yun. Additional documents lang. Just in case lang nahanapan. So, sa akin lang po yun. So, lahat-lahat na nagastos namin is 153,000 sa mag-ama. Kasama na po doon ang TV test, bayad po sa VFS, yung visa nila, sa ticket, sa NBI, sa police. Ayan. 153,000 yung nagastos ng aking mag-ama. Okay, so ito po yung problema mga kabilabs. Kaya inulit ko yung pag-upload sa ganitong topic. Nag-email po sa akin ng YouTube na meron po akong nalabag sa kanilang regulations. Na i-upload po kasi namin yung BigNet Visa. Pwede nyo pong i-search na lang sa YouTube or sa Google pala kung ano yung itsura nun. So nakapanghinayang mga kabilabs kasi 52K na yung views nung dinilit ni YT. Okay, kung meron pa po kayong questions mga kabilabs na hindi masyadong malinaw yung pagkakapaliwanag ko, comment lang po kayo below. And yung i-share ko po yung mga kabilabs based sa aking experience bilang married couple na meron 16 years old na anak. Para po sa ibang mga questions ninyo, manood po kayo ng ibang vlogs na related po sa inyong case po. Kasi yung iba, I think may mga iba pang mga questions pa sila. Okay, so I hope may natutunan po kayo sa ating vlog today mga kabilabs. Please share para makatulong po sa mga kababayan natin na nag-i-struggle or may mga plano sila in the future na kuhanin din ng kanilang family. Ayan, so may advice ko lang, conclusion, kailangan may conclusion tayo lagi sa mga ganitong mga topics. Ang may advice ko lang sa inyo mga kabilabs, think twice, think 100 times bago po kayo gumawa ng isang bagay. Kung sa tingin ninyo kaya na ng budget ninyo, go. Kung sa tingin ninyo nag-aalangan kayo kasi wala pang budget, hindi pa stable, hindi pa kayo settled, is might as well, huwag nyo munang kuhanin ng family ninyo. Kasi sobrang hirap ng iyakan na naman. Sobrang hirap ang pinagdaanan namin ni Sis Eileen. Kulang na lang mag-iyakan kami. Pero siguro kinukulong. Pag sinara na namin yung pintuan namin, doon na yung doon na yung struggle namin dalawa. Kasi ang hirap. Ang hirap ng maging bago dito sa UK. Ayun. Pero, nandun yung determine natin na makuha na sila. So, kinuha ko na sila. Ayan. Pero, to be honest, hindi pa ako ready talaga financially. Sobrang, bait lang ni Lord kasi may mga ginagamit siyang tao para tulungan tayo. Ayun, napakabuti ni Lord. At syempre, nandyan kayo. Ang laking tulong yung mga kabilab sa mga nagsasabi dyan na wag i-skip yung ads para makatulong. Yan, sobrang appreciate ko yun sa inyo. Malaking tulong. Sobrang laking tulong nyo. Hindi madaling maging bago dito sa UK. Napakataas kasi ng cost of living dito. Pero, hindi ako nagsisisi na pinagpalit ko yung Israel dito kasi sobrang ito yung pinapangarap ko. Bukod sa mabuo yung family ko is napaka-peaceful, napaka-sarap dito sa UK. Doon lang talaga sa cost of living. Pero, aside from that, mararamdaman mong napaka-blessed mo at nandito ka. Siguro sa tingin ko naman mga kabilabs, kahit nasa ang panig tayo ng mundo, depende yun sa laman ng puso mo. Kung ano yung binibigay ni Lord, maging grateful tayo. Mahirap man yan. Ang mahalaga, tingnan natin lagi yung positive side. Hindi lagi yung negative. Hindi yung napakamahal ng bilihin, napakamahal ng bahay.
isipin yun lagi natin yung positive side at yung mapunta tayo sa lugar na ito na marami nangangarap, diba? Yun na lang lagi yung isipin natin, yung opportunity na binigay ni Lord. Lagi natin i-appreciate yun. Kasi nasa ano yan eh, kahit saan ka man dalhin ni Lord, kung wala siya sa puso natin, hindi ka magiging kontento. Saan ka man niya dalhin. Ayun mga kabilabs. I hope may natutunan kayo sa vlog natin today. And thank you. Salamat sa oras ninyo. And see you again on our next video. Kaabang-abang ang mga susunod natin mga vlogs. Thank you for watching. God bless. Ingat po kayo lagi. What's it like to be the one that he turns to when he's out of answers? What's it like to be the one that he comes to when he wants to dance? And I wonder what's that like? I have got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out of time. I wish you felt the same, and I'm acting stupid like every day. Don't know what to do.